Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father. I glorify His name, for He is good. He is loving, He is kind, gentle, merciful, patient, amazing, powerful, awesome. That is our Father, the Almighty Father, the Creator of the world. And if we glorify our Father, then Jesus is also glorified. No, nakalagay dito sa John chapter 17. Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, in Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So pag pinupuri natin si Almighty Father, we are also worshiping Jesus Christ, because it means Jesus Christ is successful in introducing us to the Almighty Father. Kaya natin nakilala si Almighty Father. It's because of Jesus Christ. He introduced us. Kaya successful si Jesus Christ. Kaya pag gina-glorify natin si Almighty Father, nag-glorify din si Jesus Christ. No? And if we glorify Jesus Christ, nag-glorify din si Almighty Father. That's John chapter 17 verse 1 up to 5. So, ang nagbibigay sa atin eternal life, no? That He should give eternal life to as many as you have given Him. So, nagbibigay si Jesus Christ ng eternal life. Kaya nga siya yung may Lamb's Book of Life. Kung nagbibigay si Jesus ng eternal life, He is God like the Almighty Father. Nag-glorify si Almighty Father, nag-glorify si Jesus Christ. Kaya lagi rin pupurihin si Jesus Christ para mapupuri din si Almighty Father. Dahil iisa sila ng hangarin, iisa lang sila ng goal. Yun ay mabigyan tayo ng eternal life, our inheritance. To save us from eternal damnation. Last time you read Jeremiah chapter 2. So our Father is committed to us. He's committed. Alam mo ibig sabihin ng committed? Nakatali na sa atin yung tatay natin sa kanyang mga plans and goals and yung kanyang plans para sa atin, no? Naka-line up na. Alam na ni Almighty Father yung kanyang gagawin. Hindi na niya kailangan pang gumawa ng mga step-by-step procedure. Dahil kay Almighty Father, tapos na yon. Nakahanda na yung plano. Tayo na lang ang kulang. So, nagtatanong si Almighty Father dito, ano bang mga injustice ang nagawa ko sa inyo? May nagawa ba ako sa inyong kasalanan? May nagawa ba ako sa inyong injustice or crime or wrongdoings? Para iwan ako, sabi ni Almighty Father. So, si Almighty Father, nasasaktan siya. Because, kinalimutan natin yung tatay natin. Yung creator natin. Yung nagbigay sa atin ng buhay. Kung ano ang itsura natin, image and likeness natin, kinalimutan natin. Si Almighty Father, magbigay sa atin ng breath. Ano ang ginawa natin? We followed idols, vanities and futilities.
Yun ang hinangad natin. Yun ang inaasam natin dito sa mundo. Na hindi tayo makakapag-profit. Dahil hindi yun ang totoong profit. Hindi yun ang totoong treasure. Ang totoong treasure si Almighty Father at saka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Walang naghahanap kay Almighty Father. Kahit yung mga religious leaders, hindi naghahanap. Kahit yung mga gumagawa ng laws, hindi rin kilala si Almighty Father. Yung mga rulers of the land, government officials, nagkasala kay Almighty Father, corruption. And the prophets, anong pinaprophesy nila? Puro mga kasinungalingan. Puro greediness and selfishness for their own gain. And walked after things that do not profit. So pag sinasabing profit, mga baliwala. Hindi yun ang real treasure. Kaya ang gagawin ni Almighty Father, yung descendants, i-judge ni Almighty Father. Tayo, i-judge tayo ni Almighty Father. Pinagpalit natin yung tatay natin sa mga bagay na walang kwenta sa mundo na to. Baka sabihin nyo hindi kayo kasali. Lahat tayo kasali dahil lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkasala. Okay? Lahat tayo. Walang malinis sa atin. Hindi tayo makakapagmalinis. Anong ginawa natin? Iniwan natin yung tatay natin at ano pa? Gumawa tayo ng bagay na hindi makaka-profit. Broken cisterns that can hold no water. We abandoned our Father and we made vessels for things which are temporary. Naging slave to sin ulit tayo. Galing na sa Egypt, no? Ang binabanggit ito, galing na sa Egypt. Bumalik pa ulit sa Egypt. Naging slave to sin. Napatawad na ng kasalanan. Bumalik sa dating gawin. Kaya anong nangyari sa atin? Naging mahirap tayo. Spiritually poor tayo. Natanggalan tayo ng crown. Kahit mayaman kayo dito sa mundo, pero kay Almighty Father, iba ang definition niya ng richness and the poor in spirit. Iba ang meaning nun kay Almighty Father. Sinabi natin na hindi tayo magkakasala, pero on every hill and under every green tree, you lay down playing the harlot. Bakit binabanggit ang green tree? Di ba pag Pasko may green tree kayo? Kasi yung green tree, it's a form of worship ng mga pagans. Yung mga pagans, alam natin na marami silang mga sinasamba na mga kung ano-ano, tao o hayop or mga bagay sa mundo na to. Kagaya dito, green tree, no? So pag Pasko or Christmas, meron kayong green tree. At ano yung nasa ilalim ng green tree? Mga gifts, no? Nag-exchange gifts kayo. Every Pasko nyo lang ginagawa, every December 25. Si Jesus, hindi siya nag-celebrate ang birthday niya, no? May binanggit ba dito na nag-celebrate si Jesus ng kanyang birthday? Wala, no? Sa Bible. Kundi saan nakabase ang green tree? Nasa paganism. Hindi na kay Jesus Christ. Kumuha si Jesus Christ ng green tree, walang ganon.
So, nagiging ano lang yan eh, yung Pasko, Christmas, nagiging ano lang, pagkakakitaan lang ng mga businessman. Hindi napapansin. Ah, kaya nga, September pa lang, di ba, napapatugtog na. Pinapaalala, o mag-ipon na kayo, marami kayong gagastusin. No? Then after ng Pasko, wala na. O, January. Ang bilis ng panahon, di ba? Hindi napapansin. So, kaya binabanggit ito yung green tree. Kasi sinasamba ng mga tao. Yung nature. Kung ano-ano na lang, lahat na lang. Para tayong nakawala sa koral, no? So, you are a swift dromedary breaking loose in her ways. Dahil sa paggawa natin ng mga kasalanan. Polluted tayo, corrupted. Nagtakbuhan tayo sa kung saan-saan. Gumawa ng kasalanan. At dito sa verse 27 ng Jeremiah chapter 2, saying to a tree, you are my father, and to a stone, you gave birth to me. Pero kapag nagkaroon naman troubles or calamity, sino tinatakbo natin? Si Almighty Father. Lord, tulungan mo kami, Lord. Pero pag maayos ang buhay ninyo, walang problema, smooth sailing, saan kayo nakaharap? Sa puno or sa wood. Kaya tree, no? Wood. Gawang kahoy. Or gawa sa stone. Doon kayo nakaharap. Doon kayo nag-offer. Anong ino-offer nyo? Kandila? Incense? Hindi ba sila si Almighty Father pag gano'n? Galing ito sa Bible, New King James Version. Tinuruan ni Almighty Father tayo. No? Our Father taught us a harsh lesson, but we didn't learn from our mistakes. Lagi nating inuulit. Pinagmamalaki natin na dominated natin ang buong mundo. Na tayo ang may namamayani sa mundo. Pinagmamalaki natin yun. Pero dadating ang panahon, tatanggalin ni Almighty Father ang dominion natin over all the things of this world. Endlessly we forgot our Father. Verse 32. Pero yung mga bagay na mga for vain, hindi natin makalimutan. Yung gaganda tayo, yung magiging for fame, fortune, and power, hindi natin makalimutan. Pero pag si Almighty Father, kinakalimutan natin. Forgotten me days without number. At lahat tayo, sinasabi natin na wala tayong kasalanan sa verses 35. Because I am innocent, surely his anger shall turn from me. Behold, I will plead my case against you because you say, I have not sinned. Lahat tayo nagkasala. Hindi tayo innocent. Pag chinismis natin yung kapwa-tao natin, kasalanan yun. Ends, ang kaparusahan doon ay kapatayan. Romans chapter 1. Binasa na yun, di ba? Baka kabisado na ninyo. Yung Romans chapter 1. Naninira sa kapwa-tao. Ang parusa, punishment, kamatayan. Pagsisinungaling, ang punishment, kamatayan. Walang mortal sin, walang common sin. Hindi ko pa rin malaman kung anong tawag doon. Basta alam ko lang, murder, mortal sin daw yun. Pare-pareho. Ha? Kasi yung pag magsisinungaling ka, nang magle-level up ang kasalanan. Nagsimula ka lang sa maliit, akala mo maliit lang. Pero ang laki na ng impact na.
At ang kilala natin ng father of all lies ay sino? Si Lucifer. Nandaya ka. Kasalanan yun. Nandaya ka ng timbang, kahit isang guhit lang. Nandaya ka. Kasalanan. Nang dahil sa ganun, mapupunta ka sa impyerno. Pero may pag-asa tayo dahil kay Jesus. Mapapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. No? Dito tayo sa Jeremiah chapter 3. They say, if a man divorces his wife and she goes from him and becomes another man's, may he return to her again? Pag ang isang lalaki nakipaghiwalay sa asawa, nag-divorce, may kasulatan, at umalis na siya, no? Naging asawa siya ng ibang lalaki. Pwede ba siyang balikan ng dati niyang asawa? Yun ang tanong dito. Anong sabi ng Almighty Father? Would not that land be greatly polluted? Biswin, nadudumihan na ng ibang tao, no? Tapos, babalik pa ba? Nadumihan na ng ibang tao, sabi ni Almighty Father. But you have played the harlot with many lovers, yet return to me, sabi ni Almighty Father. Pero ikaw, ang dami mong ginawang kasalanan. You played the harlot. So, symbolic to, di ba? You play the harlot, ang dami mong ginawang kasalanan with many lovers. Ang dami mong sinamba, ang dami mong pinagkaabalahan na hindi profitable. Pero bumalik ka sa akin, sabi ni Almighty Father. Tinatanggap tayo ni Almighty Father. Kahit gaano man kadami yung kasalanan natin, tanggap niya tayo. Mahal niya tayo. Gusto niyang mapabuti tayo. Ayaw niya na may mapapuntang mga soul sa Hades. At binanggit dito ang divorce, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo, may divorce, okay? Nasa Old Testament, nasa New Testament, si Jesus nagsabi. Basta, in the beginning, walang divorce. Pero dahil matitigas ang ulo nyo, hinayaan na ni Almighty Father. Sabi ni Jesus Christ. At sabi ni Almighty Father sa Old Testament, pag makikipaghiwalay, gumawa ng kasulatan. Okay? So may divorce. Yung mga nagsasabing walang divorce sa Bible, hindi sila nagbabasa ng Bible. Pero meron silang sinasamba ng mga wood and stones. Nilalagyan pa ng kandila. So that's hypocrisy. Marami silang mga tinatawag na mga tao na mga namatay na wala namang power. Ang may power si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Sila lang, wala nang iba. Verse 2, lift up your eyes to the desolate heights and see, where have you not lain with men? By the road you have set for them, like an Arabian in the wilderness, and you have polluted the land with your harlotries and your wickedness. So tayo, no? Tayo to. Tayo na we played a harlot. Para makuha natin isang bagay, example sa school, no? Para makapasa ka sa school, nandaya ka. So that's harlotry. May kabayaran eh, no? Hindi tama yung ginawa mo, nandaya ka. Para makuha mo yung gusto mo. So that's harlotry. Indirectly, sinasabing harlotry dito kasi nga kasalanan yon. Nakikisalamuha sa kasalanan tayo. Pag nagchismis tayo ng kapwa-tao, para gumanda ang pangalan natin, para pagkakitaan ng ibang mga tao, yun, harlotry din yun. Ha? Contaminated tayo ng uncleanness, wickedness, polluted ang land. Ibig sabihin, pag polluted ang land, yung tao mismo ang polluted. Hindi yung madumi ang kapaligiran, hindi. Tao mismo, dahil tayo ang nagdo-dominate sa mundo. Tayo ang nation.
tayo ang naninirahan dito sa mundo. Kaya nagiging polluted ang mundo dahil sa tao. Verse 3, therefore, the showers have been withheld, and there has been no latter rain. You have had a harlot's forehead. You refused to be ashamed. Kaya yung blessings ni Almighty Father, it's been withheld. Kaya pag nagnanalangin tayo, hindi na binibigay sa atin ng Almighty Father. Dahil sa kasalanan natin. Matigas sa ulo natin. You have had a harlot's forehead. You refused to be ashamed. Hindi tayo nahiya. Hindi tayo remorseful. Pinaninindigan natin yung kasalanan natin. Yung kasinungalingan natin, pinaninindigan natin. Yung pride natin, pinaninindigan natin. Verse 4, will you not from this time cry to me? My Father, you are the guide of my youth. Hindi ba kayo ngayon iiyak sa akin? Sabi ni Almighty Father. Hindi ba kayo hihingi ng kapatawaran sa akin? Hindi ba kayo lalapit sa akin? Sabi ni Almighty Father. My Father, you are the guide of my youth. Ikaw, Almighty Father, ang nag-guide sa akin nung bata pa ako. Sabi ni Almighty Father. Hindi ba kayo ngayon lalapit sa akin to ask for forgiveness? Maging remorseful ka, repentant of your sins? At acknowledge mo na may kasalanan ka? Verse 5, will he remain angry forever? Will he keep it to the end? Behold, you have spoken and done evil things as you were able. Si Almighty Father ba magiging angry siya forever or furious sa atin forever? But we have done wickedness in the eyes of our Father. And we are not remorseful, regretful, repentant. So paano tayo mapapatawad? Paano mawawala ang kanyang galit? Kung hindi tayo lumalapit sa Kanya, magpapakumbaba, aaminin yung kasalanan natin. Napaka-prideful kasi natin. Verse 6. The Lord said also to me in the days of Josiah the king, have you seen what backsliding Israel has done? She has gone up on every high mountain and under every green tree, and there played the harlot. Every green tree na naman, binanggit na naman, every green tree. Pagan worship. Sa tingin niyo ba ngayon, nag-exist pa ang pagan worship? Oo, nag-exist hanggang ngayon. Passed down from generation to generation to generation. All religions, they practice paganism. Pag nakakita ka ng image na dun sila nagdadasal, or may hawak-hawak sila, at or tinatawag nila ibang pangalan instead of the name of the Almighty Father. That's paganism. Akala na kasi ang paganism mga walang Diyos. Hindi. Yung paganism, marami siyang ginagawang Diyos. Marami siyang tinatawag. Kahit ng ancestors, tinatawag ng paganism. We played the harlot. Nagdadasal para makakuha ng something. Di ba ganun ang harlot? Ibinebenta ang example, ang harlot, ibinebenta yung sarili para makaka-gain ng pera. I-apply mo ngayon yon sa atin. Binibenta natin yung ating dignidad, yung ating principles, yung ating morality,
para makagain tayo ng prestige, honor, power, fame. So, sabi ni Almighty Father dito, nung time ng days of Josiah the king, nakita mo ba yung Israel na nag-backslide? Backsliding means, relapse. Dati kang gumagawa ng kasalanan, and you stop sinning because you ask God for forgiveness. And then, you went back to your old ways of sinning. Relapse, regress, no? Revert, slip back, fall back to a former state or old habits. Mga nakagawian mong dati, binalikan mo. Mga bisyo mong nawala na, binalikan mo. That's backsliding. Dati kang umiinom, nag-ask ka kay Almighty Father ng forgiveness, hindi ka naiinom. Pero uminom ka na ulit. Oh, that's backsliding. Verse 7, and I said, after she had done all these things, return to me. But she did not return. And her treacherous sister, Judah, saw it. Lahat ng ginawa ating kasalanan, no? Sabi ni Almighty Father, bumalik kayo sa akin, magsisi kayo. Pero hindi tayo bumalik sa Kanya. And her treacherous sister, Judah, saw it. Hinayaan ni Almighty Father magkaroon ng Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. Because it symbolizes, pag Kingdom of Judah, symbolic yun na yun yung mga Jews. Pag Israel, yun yung mga, sa ngayon, yun yung mga Israelites. Pag dito sa Bible, pag binabanggit ang Judah, Jew. Pag Israel, Gentiles, yun. Naintindihan nyo? And her treacherous sister, Judah, saw it. Natandaan niyo ba yung pinag-usapan natin dati? Si Ohola at saka si Oholiba. Sila yun, no? Natandaan niyo yun? Hindi ba natandaan? Sa book of Ezekiel, si Ohola at saka si Oholiba. Sa book of Ezekiel, chapter 23. Si Ohola, yung matanda na sister. Si Oholiba naman, yung younger. Pareho silang, they played the harlot. So ito yon, Judah and Israel. Binabanggit dito, sister, no? Tingnan mo konektado kay Ezekiel. Samantalang hindi naman magkakilala si Ezekiel tsaka si Jeremiah. Akala ninyo mag-dabarkad sila, hindi sila magkakilala. Hindi sila dabarkads, no? Verse 8, then I saw that for all the causes for which backsliding Israel had committed adultery, I had put her away and given her a certificate of divorce. Yet her treacherous sister Judah did not fear, but went and played the harlot also. So both committed sins. Both played the harlot. And are not afraid of the anger of the Almighty Father. So both Gentiles and Jews, we play the harlot. We've sold our morality, integrity, dignity for a measly fame, fortune, and things that do not profit. Verse 9. So it came to pass through her casual harlotry that she defiled the land and committed adultery with stones and trees. Ayun na naman binanggit.
committed adultery with stones and trees. Idolatry. Instead of worshiping the Almighty Father in spirit and in truth, they worship stones and trees. Up to now, people worship stones and trees. Kasi yun ang tinuro sa inyo. Hindi kasi tayo alam sa Bible dati. Itinago sa atin ang Bible. And we must be thankful to the Almighty Father. Dahil nire-reveal niya na sa atin yung mga ayaw at gusto niya. Verse 10, and yet for all this, her treasured sister Judah has not turned to me and her whole heart, but in pretense. Nagpanggap. Okay? Nagpanggap si Judah. Or Jew. Nagpanggap siya. Etong si Israel, open sa paggawa ng kasalanan. Pero itong si Judah, kunyari lang na mabuti siya. Mabubuti ang kanyang ginagawa. Pero hindi. It's all a facade. A masquerade. Or a guise. Their hearts are not in the right places. Kunyarian lang. Verse 11, then the Lord said to me, backsliding Israel has shown herself more righteous than treacherous Judah. Kinumpare ni Almighty Father yung Israel at ang Judah. Mas, ikukumpara, mas tama pa ang ginagawa ng Israel kumpara kay Judah. Kasi si Judah, patago, traidor. Itong si Israel, harapan na nagko-commit ng kasalanan. Aminado sa kanyang kasalanan. Pero itong si Judah, kunyari pa na hindi siya nagkakasala. Pero patago niyang ginagawa ang kanyang kasalanan. Treacherous. Verse 12, go and proclaim these words toward the north and say, return, backsliding Israel, says the Lord. I will not cause my anger to fall on you, for I am merciful, says the Lord. I will not remain angry forever. Bumalik ka sa akin, Israel. Hindi ako magagalit ng mahabang panahon dahil maawain ako. Kaya pinapabalik tayo ni Almighty Father sa Kanya. Maawain si Almighty Father. He's very loving. Susundin natin ang gusto ng tatay natin. To be clean. Kasi, kung unclean tayo, hindi niya rin tayo makakasama. Kaya, pinipilit ni Almighty Father na maging clean tayo dahil hindi si Almighty Father pwedeng makasama sa mga unclean. Kung tayo, unclean tayo, tas lalapit tayo kay Almighty Father, mamamatay tayo agad. Kaya gusto ni Almighty Father, clean tayo, para mabigyan tayo ng eternal life. Verse 13, only acknowledge your iniquity. Tanggapin mo yung kasalanan mo, aminin mo. Sabi ni Almighty Father, maging honest ka sa ginawa mo. That you have transgressed against the Lord your God and have scattered your charms to alien deities under every green tree, o every green tree na naman, and you have not obeyed my voice. Aminin mo na nagkasala ka sa akin, sabi ni Almighty Father, na may sinamba ka ng idols, or mas inuna mo pa yung mga bagay na hindi profitable. At meron kang mga charms, no? Ano ba yung mga charms? Lucky charms. Meron ba kayong mga lucky charms dyan? Mga anting-anting? Ito galing to sa galing pa to sa bundok. Hinukay pa to ng mga nuno ko. Tapos may power. Walang ganon. Ha? At kung may power man, galing yun sa evil one. Na yun ay kakapahamak mo,
at mapupunta ka sa eternal damnation. Kaya yung charm dito, it's your ways, no? You've scattered your ways, para-paraan. Yung mga paraan mo para makapag-engganyo ka. Maengganyo mo yung mga bagay na gusto mo, kahit hindi gusto ni Almighty Father. Ganun ang ginagawa ng charms or lucky charms. Charms na ugali or characteristic ng isang tao. At saka, lucky charm, ganun ang ginagawa. Na-entice, nakaka-entice. Verse 14, Return, O backsliding children, says the Lord, for I am married to you. Ibig sabihin ng married, committed. No? Committed si Almighty Father sa atin. Siya ang mag-nurture sa atin. Siya ang magpa-provide sa atin ng lahat. Ganun kasi ang role pag-asawa mo, di ba? Magpa-provide sa'yo, mag-nurture, mag-aalaga, committed. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father dito. I will take you one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion. Dadaling kita sa bahay ko, sa Zion. Alam niyo yung Zion, di ba? Napag-usapan na natin. Pag Zion, yun ay kingdom of the Almighty Father. Malinis yun. Okay? Pero pag madumi, it's Babylon. Alam naman natin na ang Zion ay ang New Jerusalem. So kasama sa plano ni Almighty Father, no? Yung mga tao na susunod sa Kanya, magiging obedient. Verse 15, And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Ano yung I will give you shepherds? The Almighty Father will give us helpers who is faithful and will feed us knowledge and understanding and wisdom. Ibibigay sa atin ni Almighty Father. Ang daming ibibigay sa atin ni Almighty Father, di ba? Hindi ba kayo natutuwa nun? Ano lang ang gagawin natin? Sundin lang natin siya. Keep ourselves clean. Yun ang gusto ni Almighty Father. Ang dami, di ba? Ang daming ibibigay ni Almighty Father. Pero hindi naiintindihan ng tao kasi hindi nila nakikita. Ang focus ng tao, yung mga bagay na kumikinang, sa mga bagay na nakikita nila, sa mga bagay na makapag-feel good sa kanila. Power, fame, fortune. Yun ang nakakapagpasaya sa mga tao dito sa lupa. Pero, it's not profitable. Dahil hanggang dito lang yun sa lupa. Hindi mo yun madadala sa kung saan. At, there are times makakalimutan ka ng tao. At pag nangyari yun, ano mangyayari sa'yo? Madidepress ka, malulungkot ka. So yun ay trap, snare of Satan. Verse 16, Then it shall come to pass, when you are multiplied and increased in the land in those days, says the Lord, that they will say no more, the ark of the covenant of the Lord, it shall not come to mind, nor shall they remember it, nor shall they visit it, nor shall it be made anymore. Hindi na tayo magdedepend sa Ark of the Covenant of the Almighty Father. Dahil nang dumating si Jesus Christ, wala na yung Ark of the Covenant. So, saan na nagdedepend ang tao? Kay Jesus Christ. Para masave tayo. Noong time kasi na to, yung ginawa yung Ark of the Covenant, hawak-hawak yun ng mga Levites, ng mga priests.
ano yon, physical thing para may makita ang tao, no? Kasi kulang sa nung time na yun, kulang sa isip yung mga tao, hindi nila maintindihan. Kaya kailangan meron silang visual. Naiintindihan niyo? Kailangan may visual yung mga tao. Kaya nag-allow si Almighty Father to create the Ark of the Covenant. Pero, nung dumating na si Jesus Christ, hindi na kailangan yon. Tinanggal na ni Almighty Father ang Ark of the Covenant. Kasi gawa yun ng tao. Although, in order ni Almighty Father na gawin yun, gawa pa rin ang kamay ng tao yun. So, nasaan ang Ark of the Covenant ngayon? Hindi na makita. Itinago ni Almighty Father para hindi sambahin ng tao. Ang gusto ni Almighty Father, sambahin siya in spirit and in truth. Dahil pag nakita yung Ark of the Covenant, ito yung Ark of the Covenant, holy to, isambahan natin. Doon na nakafocus ang tao sa mga visual na nakikita nila. Hindi na sila nakafocus kay Almighty Father. Maintindihan ninyo? Asa na nga ba yung Ark of the Covenant ngayon? Hanapin natin. Wala na eh. Naitapo na or naitago na. Sabi, no? Nandito raw sa isang church. Pero hindi ito ang Ark of the Covenant. Hindi ito ang Ark of the Covenant. Peke. Para lang mabigyan ng value yung kanilang congregation. Para masabing sila ang totoo. Kasinungalingan. Tinago ni Almighty Father ang Ark of the Covenant. Ang real Ark of the Covenant. Verse 17, at that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. No more shall they follow the dictates of their evil hearts. So, ang time na sa New Jerusalem, magkakaroon ng throne of the Lord, yung New Jerusalem. Doon natitira rin ang mga anak ni Almighty Father at the appointed time. Kasama ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ and all the heavenly beings, ang mga faithful followers of Jesus. And they will not do any wickedness anymore. Verse 18, in those days, the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given as an inheritance to your fathers. So, magkakasama na ngayon ng mga Jews and Gentiles, no? They shall come together out of the land of the north to the land that I have given as an inheritance to your fathers. So, yung mga nauna na sa atin, nandun sila sa heaven ngayon. Ngayon, sa end of times, pag binaba na ang New Jerusalem, I have given as an inheritance to your fathers. Ibababa yung mga tao, mga souls in heaven, from the north, from heaven, doon na rin sila titira sa New Jerusalem, sa land na nilinis dito sa lupa. Lilinisin lahat. Eradicated lahat ng uncleanness. Wicked people. Tatanggalin ni Almighty Father lahat. Everything will be made new. Book of Revelation. Nakalagay din sa Book of Revelation, di ba? Yung sukat or yung measurement ng New Jerusalem. So, come together out of the land of the north, so it's from heaven, to the land that I have given as an inheritance to your fathers. Ano ba yung land na given as an inheritance to your fathers? Itong mundo. Kaya tatanggalin yung mga wicked people dito sa mundo.
Nasa Book of Revelation. Verse 19, but I said, how can I put you among the children and give you a pleasant land, a beautiful heritage of the hosts of the nations? And I said, you shall call me my father and not turn away from me. Sabi ni Almighty Father, paano ko kayo maibibilang bilang aking mga anak at mabigyan kayo ng magandang lupain na meron kayong mamanahin? At sabi ni Almighty Father, you shall call me my Father and not turn away from me. Be faithful to our Father, so that He may give us our inheritance, to give us a pleasant land. It's giving us hope. Our Father's giving us future. Something to look forward to. And it's glorious, amazing, like the Almighty Father. Verse 20, surely as a wife treacherously departs from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel. Isang babaeng may asawa, iniwan niya yung kanyang lalaking asawa dahil traidor siya, nangaliwa siya, no? Gaya ng ginawa ninyo sa akin, sabi ni Almighty Father. Nagkasala kayo sa akin. Committed ako sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Pero you betrayed me by sinning, by being rebellious. Verse 21, a voice was heard on the desolate heights, weeping in supplications of the children of Israel, for they have perverted their way, they have forgotten the Lord their God. Kinalimutan natin yung tatay natin. Laging sinasabi dito, kinalimutan natin. Kinalimutan ba natin? Alam natin yung tatay natin. Pero kinalimutan natin. Ibig sabihin nun, pag nagkakasala tayo, mas inuuna natin yung sarili natin. Kinakalimutan natin siya. Teka muna, ako muna, Lord. Ha? Teka muna, ito muna, plano ko to, Lord. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kinakalimutan natin ang tatay natin pag ganon. Parang nagsisinungaling tayo. Nanchichismis tayo. Kinakalimutan natin yung tatay natin. Dahil lahat ng mga magaganda, it comes from the Almighty Father. Ngayon kung pangit ang ginagawa natin, it comes from the evil one. Kinakalimutan natin ang tatay natin. Verse 22, return, you backsliding children, and I will heal your backslidings. Indeed, we do come to you, for you are the Lord our God. Bumalik na kayo sa akin, kayong mga nagbabackslide. Kayong bumalik sa dati nyong gawi. Kayong nagkakasala. At i-heal ko kayo, sabi ni Almighty Father. Bakit heal? Kasi kasalanan, dahil sa namamatay tayo sa kasalanan na ginagawa natin. Nasasaktan tayo. Nagkakaroon tayo ng pain dahil na rin sa kagagawa natin. Kaya sabi ni Almighty Father, I will heal your backslidings. Napapahama kasi tayo pag hindi natin sinusunod si Almighty Father. And so, nagkakaroon tayo ng pain, sufferings, and tribulations. Tayo mismo ang gumagawa ng sarili natin problema. Dahil hindi natin kinukonsulta yung tatay natin. Kinalimutan natin eh. Hindi natin siya ginagawang priority. Kaya nagkakaroon tayo ng sugat. It's because of our own doings. Repercussion of our actions, sinful ways.
Verse 23, truly in vain in salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel. Ang totoong salvation, ang totoong makakasave sa atin ay si Almighty Father. Wala nang iba pa. He is the one true, holy God. No other than our Father. At pag itinataas natin ang pangalan ni Almighty Father, na i-uplift din or nag-glorify din ang name ni Jesus Christ. So we must acknowledge that we've sinned. We must be remorseful. Kasi ang daming kasalanan natin. For shame has devoured the labor of our fathers from our youth, their flock and their herds, their sons and their daughters. Shame has devoured the labor of our fathers from our youth. Humiliation and embarrassment because of sin consumed the people. The sins that we are doing is consuming us. That's why we're humiliated and embarrassed. Nakakahiya. Di ba pag nakagawa ka ng kasalanan, nakakahiya. Mapapahiya ka. Pag nalaman na nagsinungaling ka, ay, sinungaling yan eh. Nakakahiya, di ba? Pag nalamang nagnakaw ka, ay, nagnakaw yan. Ay, mapapahiya ka, di ba? Pag nalaman kang pumatay ka ng tao, ay, nakakahiya. O, pag nalaman ka na nag-commit ka ng adultery, o, nakakahiya din. It's embarrassing, no? Nakakahiya, lalo kay Almighty Father. Dahil yung tatay natin malinis eh. Verse 25, we lie down in our shame, and our reproach covers us. For we have sinned against the Lord our God, we and our fathers from our youth, even to this day, and have not obeyed the voice of the Lord our God. Kaya we must acknowledge, no, our sins, that we are disobedient to our Father, that we are full of disgrace and shame. Lagi, inuulit-ulit sa Bible, lagi, be clean, be clean. Be righteous. Ang kapal ng Bible, di ba? Pero anong laging nakalagay doon? Be clean. Obey the Almighty Father. Pero nahirap ng taong sundin. Kaya ang kapal ng Bible eh. Ang dami ng mga examples. Ang dami na dito sa Bible na sinasabi ng mga prophets, yung mga story dito na tungkol yung mga taong mga nagkasala. Ang dami sa Old Testament. Ang dami pa rin sa New Testament. Nagkukwento si Jesus ng example ng mga parables. Nagtuturo ang mga disciples at ang mga apostles na nasa New Testament. Pero hindi pa rin tayo matuto. Kailan tayo matututo? Pag huli na ba ang lahat? Paano ba ang maging malinis? Susundin si Almighty Father. Kung ano ang gusto niya, yun ang susundin natin. Hindi yung kung ano-ano pa na galing pa sa ninuno. Hindi. Bible. Kaya nga may Bible eh. Itong manual. Manual ng buhay natin. Merong instructions kasama. Instructions kung paano mabuhay sa mundo na to. Instructions kung paano tayo makakabalik sa tatay natin.
Instructions kung ano ang mga dapat na iwasan. At instructions kung ano ang mga dapat na gawin. Instructions kung ano ang makukuha natin, ang mga benefits, mga advantages and disadvantages, perks, amenities, lahat na nakalagay na dito sa Bible. Kaya nga makapal, pero hindi pa natin maintindihan. Pero pag nagbukas kayo ng bagong cellphone, kunyari, bibili kayo ng bagong cellphone, di ba? Basa kayo talaga. Kailangan, ganito pala dapat. Ito ang gagawin ko sa computer ko, sa cellphone ko, i-connect ko ng ganyan, para hindi masira, ganun. Para humaba ang life ng battery ng cellphone or ng laptop or whatever technology meron kayo. Inaaral ninyo. Pero pagdating sa Bible, hindi, hindi maintindihan. Bakit? Kasi wala yung puso natin. Na makilala yung tatay natin. Ganun ba yun? Temporary lang lahat. Yung cellphone, temporary lang yan. Yung mga technology, temporary. Yung bahay, yung mga bagay sa mundo natin, mga material things, yung kotse mo, temporary lang yan. Yung buhay natin temporary, hindi tayo permanent na nandito sa mundo. Ano ang permanent? Yung soul natin. Permanent yon, babalik yung Almighty Father. Kung susundin natin siya at kung hindi naman natin siya susundin, it will be thrown to Hades, lake of fire. Kaya makapal ang Bible. To warn us, to teach us, to instruct us, to know our Father, to know Jesus. Dahil sa Bible, makakapag-profit tayo. Matututo tayo ma-profit. No? Matututo tayo makapag-ipon ng kayamanan in heaven, riches in heaven. Yun ang importante. So, sino ang riches in heaven? Si Almighty Father, inheritance. At kung nagagalit man si Almighty Father, hindi siya forever galit. He will forgive us. That's the nature of our Father. He's very loving, very patient, and forgiving. And He's faithful to us. Thank you, and God loves us all so much.